Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na po ang ating pinakamainit na latest updates at kaunting advance episode sa mangyayari bukas sa AFH's Batang Quiapo. Napanganganga ang lahat ng masaksihan na kung paano kinuha ang buhay nito si Ismael mula nga dito sa kamay nitong si Ramon. Dahil na nga rin sa pagmamatigas itong si Ismael na ibalik kay Ramon ang Quiapo, ay nagalit itong si Ramon at naunahan pa nga niya itong kinulabit sa baril nitong si Ismael. At dahil nga sa nasaksihan nitong si Tanggol, nitong si Pablo at kasama na nga itong si Bulit at lahat nga ng mga kasyosyo nila sa negosyo, ay wala na nga magtatangkapang kumukontra kay Ramon dahil kaya nga raw nitong banggain kung sino mang babangga sa kanyang negosyo. Ngunit itong si David ay hindi nga makapaniwala dahil sigurado nga raw na ganun nga rin ang mangyayari sa kanya kapag oras nga na malaman nito si Ramon na nagpapanggap lamang siyang anak nito na si Tanggol. Kung kahit sa pag-uwi nga nila ay agad ngang natanong nito si Pablo ang kanyang lolo na kung totoo nga ba na sigurado na nga ba ngayon ang kanyang lolo na si Facundo na makipagsusyo nga siya sa ugali ngayon nito si Ramon at baka nga raw ay pati nga sila ay kalabanin nito. Ngunit nagpaliwanag itong si Facundo at sinabi nga niya sa kanyang apo, mas gugustuhin nga raw niya na maging kakampi itong si Ramon kaysa naman maging kaaway nito. Sa kabilang banda naman ay dumating na nga ngayon ang tapatan ng hearing nito si Tanggol. Nagkita na nga sila ng kanyang nanay na si Marites at ang kanyang tatay na si Rigor. Napaiyak naman itong si Marites at itong si Tanggol nang magkatitigan sa isa't isa dahil masaya itong si Tanggol na makita nga niya sa hearing ang kanyang nanay. Ngunit itong si Rigor ay pinangako nga niya sa kanyang sarili na hindi nga raw makakalaya sa isang bilangguan itong si Tanggol dahil kapag makakalabas nga raw ito ay lalo lamang itong maghahasik ng kasamaan. Ngunit dahil nga sa magaling ang abogadong nakuha ngayon nito si Tanggol ay inisa-isa na ngang in-interview ang lahat nga ng mga saksi sa krimen na nagawa nito si Tanggol. Nauna na nga ngayon ito si chairman at doon isiniwalat nito si chairman na palagi nga raw binubugbog nito si Rigor ito si Tanggol at mayroon pa nga raw isang beses na pinuntahan nga raw nito si Rigor ito si Tanggol kasama ng kanyang barkada at nirat-ratan nga nang walang kalaban-laban. At dahil nga doon ay nakakuha na nga ngayon ng idea itong kanyang abogado kung paano nga ba makakawalang bisa ang kanyang mga detainee. Doon ay natanong nga niya itong si Rigor kung ano nga ba ang kanilang estado ng kanyang anak at kung kaano-ano nga ba niya ito. Pinaamin nga niya itong si Rigor at wala nga pag-aalinlangan na inamin ito si Rigor na hindi nga raw niya tunay na anak itong si Tanggol at ito nga raw ay isang anak ng isang demonyo dahil anak nga ito ng kasalanan nitong si Ramon. At dahil nga doon ay napatulala na lamang itong si Marites at itong si De La Cruz na kanilang abogado, lalong-lalo na nga itong si Tanggol. Dahil bakit nga ba ngayon lamang inamin nito si Rigor ang buong katotohanan? Kaya pala raw ni isang konting pagmamahal ay hindi nga niya nararamdaman sa kanyang tatay dahil hindi pala ito ang kanyang tunay na ama. Doon na nga ngayon sinabi nito si De La Cruz kaya pala palagi na niyang sinasaktan ito si Tanggol dahil kinamumuhian pala niya ito at hindi nga niya ito tunay na anak. Kaya iisa lamang raw ang ibig sabihin noon. Pinapakulong nga niya ito si Tanggol upang mawala nga ito sa kanyang paningin at dahil gusto siyang magkagantik mula kay Ramon Montenegro na ang tunay na ama nito si Tanggol. At dahil nga doon ay napapawalang sala nga ngayon ito si Tanggol at unti-unti nga sumaya ang buhay nito si Tanggol sa piling ng kanyang mga barkada. Ito na nga ang kanyang bagong buhay sa labas ng bilibid. Ngunit makakatakas nga ba siya sa gulo? Gayong itong si Marcelo naman ngayon ang hahawak sa kanya. At ni-research naman lahat ito si Chief Espinas kung sino nga ba ang koneksyon nito si Marcelo. Doon nga yan nakita na ito si Senior Facundo pala ang nasa likod at humahawak kay Marcelo. Kung kaya't malaki nga ang perang nilalabas nito mula nga sa preso. At yan ang ating pakatutukan. Maraming salamat sa inyong panonood.